truly amazing, Lord. Jesus, you are our Savior, our salvation. Bless us more today, Father. Alam ko po, Panginoon, tinatawag mo kami ngayon, Panginoon, para lumapit muli sa iyo, Lord. Para ibigay muli ang aming mga sarili. I-surrender ang aming mga puso, Lord. Clean us once again, Father. Forgive us, Lord. Ikaw lamang po, Panginoon, ang makakapagligtas sa bawat isa, Lord. Kayo lamang ang daan. You are the way. Ngayon, Panginoon, sa aming pagpapatuloy, sa aming mga maririnig, sa araw na to, Lord, alam namin na nanggagaling sa iyo. Nawa ito'y aming isabuhay, Lord. Aming maging kalakasan, Lord, upang magpatuloy sa buhay, Lord. You will be our shield, Father. You will be our shield from the devil, Father. Take care of us, Father. Heal us. Kayo po ang humawak sa bawat isa. Kayo ang magbigay ng healing, Father. Healing. We pray for healing, Father. We pray for forgiveness. We pray for strength, Father. We pray for peace of mind, Lord. We pray for rest, Father. We will rest in your arms, Father. Thank you, Lord. Bless us more, Father. All this we pray in your mighty name. Jesus, amen.
ilangana, ing kautusan ng Ginoo. Sasabihan na ning maluwalas sa banwa, indangalan ng Diyos, pakilala na, ing depat na, ingaldo babalita na iti, king tutok ingaldo, at inbengi pabalo na, kimbenging katukina. Daniel Slagan, Daniel Slag, ingaldo, lalbog neman, king Daniel Bugan, kimpaling ingaldo. Ganapya, ing kautusan ng Ginoo, babiyayang bayong biyeking tao, apanaliganan lang tuntunan ng Ginoo, kabyasnan babiyera king taong alang balo. Niligtas din ing kerang talasuyo, king kasalanan ng pangpalaluan. eme papren mag-ari iti, kanita maging bumulos kung Alaman sa king mabayat na kasalanan. tamungan, di nga manluluwal karing labi ko at ing pamibule-bule ning kakong puso, maging katanggap-tanggap la sa harapan mo, O Ginoo. Apya ka bato kong matibe at kakong tagapagligtas.
Hello? Hi? Hello. Sige. Pwede kayong tumayo? Okay. Upo tayo. Ito tayo. Tan. Tan, tan, tan. Upo ka dito, Tan. Follow, follow. 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 Dali. Mga ate, lipat kayo doon sa kabila para uupo sila doon. Dali. Uy, dali, dali, dali. Follow, follow, follow. Follow. Yung iba doon. Ate Donna, tayo ka muna dyan. Okay, kasya na ba? Yung iba dito. Tsaka yung iba sa tabi ni Kuya Ferdy. Kuya Ferds. Tabi, tabi. Doon. Ayan. Usog, usog. Okay. Ano yung ginawa nila kanina? Ha? May instruction, tapos nag-follow sila. Okay. Sino sa inyo ang may hinahangaan na artista? Ano to? Pabebe. Pabebe. Pabebe wave. Sino yon? Yaya Dab. Hi! Si Yaya Dab! Yaya Dab! Bakit ganon ang mga tao? Di ba? Marami silang hinahangaan. At lahat na lang kanilang ginagawa ay ginagaya natin. Kagaya nung Pabebe wave. Sinong nagpauso nun? Si Yaya Dab. Updated ang mga to, tingnan mo. Okay. Sila yung mga tinatawag nilang mga fans. Hinahangaan nila yung mga artista. Noong unang panahon, marami ding mga fans si Jesus. Naniniwala ba kayo doon? Di ba? Kahit saan pumunta si Jesus, anong ginagawa ng mga tao? Sinusundan nila si Jesus. Kung minsan nga, nauuna pa nga sila kay Jesus. Pero, ang tanong, yung bang mga sumusunod kay Jesus? Ano yung sinusundan nila kay Jesus? Ha? Bakit sila sumusunod kay Jesus? Sige nga, yung mga ate natin, bakit sila sumusunod kay Jesus? Si Lola Carol, bakit sila sumusunod kay Jesus? Sapagkat po nakakaalam ako ng maraming mabubuting bagay sa kanyang mga turo. Okay, merong sumusunod sa kanya dahil natututo sila ng maraming bagay. Pero may mga sumusunod kay Jesus na, ano yung pinag-aralan natin previously? Gusto lang? Nakikiusyoso, sabi ni Ate Mila. Ano pa? Nakikikain. Gusto nilang kumain. Si Ryan, bakit sila sumusunod kay Jesus? Amen. Ha? Amen? Tama. Amen sila kasi marami yung naniniwala din kay Jesus. Pero marami sa kanila na hindi naniniwala sa Kanya. Minsan tingnan niyo, no? Sa atin, nauso yung mga statement shirts. Kagaya ng walk the talk. Sir Marlon, ano pa yung mga statement shirts natin? Yung worries. Anong nangyari sa worries? Ruby Rose! Ruby Rose! Ano yung mga t-shirt natin? Walk the talk? Don't let? Okay. No worries. Okay, don't let the past dictate your future. No worries. Pero, lahat kaya nang nagsusuot ng ganon, nagsasalita yung shirt na yon sa kanya? Or, nakikita ba sa kanya yung mga nakasulat doon?
Kagaya din natin yung mga tao noon. Fan tayo ni Jesus. Nagsusuot tayo ng cross, nagbe-bracelet tayo ng kung ano-ano, may mga faith dyan, may hope, kung ano-ano mga nakasulat dyan. Pero, lahat ba ng yon ay nakikita sa atin? So, are we being a fan of Jesus or are we a follower of Jesus? Ha? Sino ang fan ni Jesus dito? Sino ang follower ni Jesus dito? Ay, konti. Ibig sabihin, ano lang tayo? Fan ni Jesus? Alam niyo ba, ang bigat-bigat ng ibig sabihin pala ng follower ni Jesus? Hindi lang ikaw yung nakikita sa church every Sunday. Hindi lang ikaw yung nagbabasa ng Biblia. Hindi lang ikaw yung nakikisali sa choir. Pero ang bigat pala ng ibig sabihin ng follower ni Jesus. Okay. Ayaw mag-ano yung cellphone ko. Eto, no? Basahin natin. Ang follower daw ni Jesus means more than being a member of a fan club. Oh, hindi tayo member ng isang church na to. Hindi lang tayo member ng church, ng United Methodist Church. Hindi lang tayo yung nagsusuot ng walk the talk, no worries. Hindi lang tayo yung nagsusuot ng mga bracelet, ng mga cross sa ating mga lieg. Pero ang follower daw ni Christ, eto, reaching out to the poor. Nire-reach ba natin yung mga poor? Tumutulong ba tayo sa mga mahihirap? Feed the hungry. Nagsishare ba tayo ng food sa mga taong nagugutom? Are we being a friend to the friendless? Minsan, isnabero tayo. Kapag hindi natin type yung tao, ini-stab natin sila. Hindi natin sila kinakausap. To love the unlovely. Meron bang mga ganon? Yung mga hindi ka nais-nais na mahalin, kailangan daw natin silang mahalin. Kahit siguro anong klaseng ugali meron siya, mamahalin pa rin natin siya. Okay? So, in kabuuan, it means to show the love that Jesus showed to everyone. Ibig sabihin, kung yung pagmamahal ni Jesus na pinapakita sa atin noon at hanggang ngayon, sinishare natin sa ibang tao, then ibig sabihin, tayo ay tagasunod ni Jesus. Hindi lang tayo fan ni Jesus. So, anong gusto nyo ngayon? Fan or follower? Follower. So, kailangan, kung gusto nyo maging follower, handa kayong, hindi naman magtiis. Handa kayong gawin lahat yung mga sinabi niya. Feed the poor, feed the hungry, love the unlovely, no? At in kabuuan nga, ipakita natin si Jesus sa lahat ng tao. Yung bang sanang pag naglalakad kayo, ang taong to, ramdam ko, tagasunod siya ni Jesus. Mahirap yung sabihin nila, ang taong to, tagasunod siya ni San Miguel. Ang taong ito, tagasunod siya ni Mahjong. Ang taong ito, tagasunod siya ni SM. Ang taong ito, tagasunod siya ng iPhone, ng laptop, ng Facebook. Sana, every time na makita kayo ng tao, si Jesus ang nakikita sa atin. Si Jesus bang nakikita sa inyo? Ha? Ay, hindi makasagot yung mga bata. Si Jesus ba tagasunod? Tagasunod ba kayo ni Jesus? Opo. Hindi po, sabi ng isa. Opo, sabi ng isa. So, ang mas dito, if we want to be a follower of Christ, we must deny ourselves, take
up his cross and follow him. Let us pray. Dear Jesus, salamat sa iyong paalala na kung kami ay talagang tagasunod mo, ang pagmamahal na ipinakita mo sa amin ang makikita sa buhay ng bawat isa. Patawarin mo kami, Panginoon, na kung minsan nagsusuot kami ng mga bagay na nagpapahayag ng iyong pagmamahal, pero madalas hindi yon nakikita sa aming mga buhay. Ang tunay na tagasunod mo ay yung kung ano man yung dinadala namin, kung ano man yung binabasa namin, yon ay makikita sa buhay namin araw-araw. I-bless mo kami, nawa Panginoon, kami ay hindi lang maging fan mo, kung hindi maging follower mo. In Jesus' name I pray, Amen. Purihin natin ang Panginoon. Salamat sa mga bata, sa kwento at sa mensahe nito sa bawat isa sa atin. Ayun pong umagang ito. Tayo ay sama-samang dumulog sa Panginoon sa oras pong ito, sa diwa ng pagpapasalamat at patuloy na paglapit sa Kanya para dalhin ang ating mga iba't ibang malasakit para sa ating iglesia. Awitin po natin itong ating awit paghahanda. Dakila at makapangyarihang Diyos, sa umagang ito, muli kami po ay nagkasama-sama upang Ikaw ay aming sambahin, upang Ikaw ay aming purihin, upang Ikaw ay aming pasalamatan. Aming itataas ang iyong dakilang pangalan. Ikaw na Diyos noon, ngayon at magpakailanman, Diyos na hindi nagbabago, Diyos na kasama namin, na siyang patuloy na gumagabay sa amin, nangunguna sa amin at hindi nang iiwan. Ikaw ay purihin, O Diyos. Ikaw ay sambahin. Ikaw ay parangalan. Ang iyong pangalan ay itaas sa araw na ito, sa umagang ito, sa aming kalagitnaan, kapagkat binigyan mo kami ng mga mararami at sapat na dahilan upang purihin ka, upang sambahin ka. Katulad ng mga awit, hayaan mo na ang aming mga kaluluwa ay pagpalain ka, O aming Diyos. Pagpalain ang iyong dakilang pangalan ng aming mga kaluluwa. Ikaw na nangako na saan man mayroong nagkakatipon, 2 o 3, Ikaw ay naroon sa kalagitnaan nila. Ikaw ang Diyos na nangako noon at Ikaw ang Diyos na kasama namin sa umagang ito. Ikaw ang Diyos na kumakatagpo sa bawat buhay, sa bawat kaluluwa na narito. Hindi po aksidente na kami narito. Kalooban mo, aming Diyos, na kami ay narito. Inayan mo na ang aming mga paa, ang aming mga pag-iisip ay matuon. Nabigyan namin ng oras, ng panahon, ang ganitong araw na kung saan iyong itinalaga upang iyong mga anak
ang mga mananampalataya ay magkaroon ng pagtatagpo, ng pag-uugnayan na ikaw ang siyang sentro. Salamat po sa kapahingahan na dulot nito sa amin ngayong araw na ito sapagkat napakaraming mga nagbibigay ng pagpapagal sa aming mga katawan, mga kabalaan o Diyos, at iba't ibang mga gawain na aming binigyan ng oras nitong nakalipas na isang linggo. Salamat po dahil ang araw na ito ay day of rest. Isang araw na kung saan ang aming kaluluwa ay humimlay sa iyo, magpahinga sa iyo. Maranasan nawa namin, O Diyos, sa umagang ito ang iyong banal na presensya. Katagpuin mo ang bawat isa sa amin, O Diyos, sa araw na ito. Ang lahat ng magiging adlang upang hindi ito mangyari sa pangalan ni Jesus, aming sinasaway ito. At ang iyong pagtatagumpay, ang iyong karangalan, ang siyang mangyari sa aming pagkakatipon sa umagang ito. Maraming salamat, O Diyos, sapagkat ikaw ay nagmamalasakit. Ang iyong paanyaya, lumapit kami sa iyo. Dali namin sa iyo ang aming mga pasanin at ito ay iyong tutugunin. Ikaw ay Diyos na ang kagandang loob ay gayon na lamang, napakasagana. Inialay mo ang iyong buhay, O aming Panginoong Yesus, para sa amin. Kaya ang iyong mga salita ay may pangako na kung ibinigay mo ang iyong bugtong na anak, ano pa ang hindi mo maibibigay sa amin kung kami lalapit sa iyo bilang iyong mga anak, bilang mga mananampalataya. Sa umagang ito, Panginoon, tanggapin mo ang aming pagpupuri at pagpapasalamat sa patuloy na pagkilos mo, sa iyong mga kamay na gumagawa at sa mga himalang ginagawa mo sa aming mga buhay. Salamat po sapagkat ikaw ang Diyos na nagpapagaling sa mga may karamdaman. Ikaw ang Diyos na umihipo sa mga katawan na nanlulupaypay, mga katawan na nangihina. Sa mga kapatid namin sa oras na ito, Panginoon, ay dumaraan sa ganitong mga sitwasyon, patuloy din namin silang itinataas sa iyo. Si Apong Turing Kalma, Lord, na ospital, Panginoon, sa kaniyang karamdaman sa oras pong ito. Si Ira Dongka na nasa ibayong dagat na mayroon pong naging aksidente. Nawa, Panginoon, mayroon pong kaayusan, walang anuman na nangyari sa buhay ng kapatid na ito. Patuloy din naming dinadalangin ang aming mga Panginoon, si Emiliano Leongson na nasa ospital din. Panginoon, ikaw ang Diyos na nagpapagaling, ikaw ang Diyos na humihipo. Sa mga kapatid namin na sumailalim sa matagumpay na operasyon, salamat po dahil sa umagang ito, kasama namin si Tintin, si Miss Sichon, na matagumpay na nakaraos dahil sa iyong biyaya sa kanilang operasyon. At patuloy ang kagalingan at kasama, Panginoon, si Paul na nabiyayahan ng isang kakaibang kapayagan ng pagmamahal sa kanyang kapatid, Panginoon, na nagbahagi ng kaniyang kidney. Panginoon, dalangin namin na patuloy na umayon sa kanyang katawan ang bahaging ito na ibigay sa kanya. Sapagkat meron kang pangako, Panginoon, na ang gawa ng pag-ibig ay makapangyarihan. Kung paanong ang pag-ibig mo sa amin na siyang dahilan ng ikaw ay namatay, nang iyalay mo ang iyong buhay sa amin. Bagaman ito ay kamatayan para sa iyo, kami na nabiyayahan ng buhay na ito, ng iyong laman, ng iyong dugo, ito ay naging buhay para sa amin. Hindi lamang buhay, isang buhay na ganap at kasiyasiya. Panginoon, ganito po naming tinitingnan at aming kinikilala ang iyong makapangyarihang pagkilos sa ganitong gawa ng pagmamahal, gawa ng pag-ibig.
Kasama rin, Panginoon, sa aming dalangin sa oras na ito si Brother Mer, Panginoon, na meron pong skin disease sa kanyang katawan, Panginoon, na meron pong mga tumubo sa kanyang balat. Panginoon, Ikaw ang Diyos na naglilinis sa mga karumihan ng aming mga katawan. Ang isang lalaki, Panginoon, sa matandang tipan na lumapit sa iyo, si Naaman. Panginoon, meron po siyang ketong, meron po siyang karamdaman. Subalit siya ay yung pinagaling. Merong mga 10 ketongin, Panginoon, na merong sakit at lumapit sa iyo. Ginawan mo sila ng himala, o Diyos. Sila ay yung pinagaling. Ikaw ang Diyos na aming sinasamba. Ikaw ang Diyos na aming pinapanaligan. Ikaw na nagpagaling noon, ay nagpapagaling din sa aming panahon. Pinapanalangin po namin ang kapatid na ito. Nawa ito ay isang pagkakataon na ang iyong himala na pagkilos ay maging paraan ng kaniyang taus-pusong paglapit sa iyo, pagkilala sa iyo, pagsamba sa iyo, na ikaw ang papasukin sa kanyang puso bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanyang buhay. Panginoon, maraming salamat dahil kasama ka namin sa umagang ito. Tinataas namin ang lahat ng aming gagawin sa araw pong ito. Lahat ng ministeryo, lahat ng pagtitipon, lahat ng paghayo, lahat ng pagmimisyon, lahat ng pag-ebangelismo. Hindi lamang sa loob ng iglesia, kundi maging sa labas. Na ang dalangin namin, Panginoon, sa pamamagitan ng misyon at bisyon ng iyong iglesia, maging mabuting halimbawa po kami. Maging instrumento mo po kami para sa ibang mga tao na nakatingin sa amin na ikaw, o Diyos, ikaw, Jesus, ang siyang makita. Sa umagang ito, sa aming pagpapatuloy, sa lahat ng aming mga panalangin, sa aming mga nasambit, at mga hindi naman namin nasabi sa oras pong ito. Subalit, alam mo at kilala mo ang mga kapatid namin. Naniniwala po kami, o Diyos, na sila ay bahagi rin ng iyong pagmamahal. Pagpalain mo ang aming panalangin sa umagang ito sa bawat isa na sumamba, sa bawat isa na dumating sa umagang ito. Hindi po magiging kawalan, hindi po magiging kalugian ang kanilang pagdako sa lugar na ito. Kundi pa naman ito ay isang napakaganda at mapagpalang pagkakataon, pribileyo at karanasan para sa kanila, sapagkat ikaw, o Diyos, ang kumakatagpo sa bawat isa sa amin sa araw na ito. Purihin ka, o Diyos, sambahin ka. At ikaw ang maitaas sa lahat ng aming gagawin sa umagang ito. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay makikita po sa haklat ni Marcos, Kabanatang 8, talatang 27 hanggang 38. Marcos, Kabanatang 8. Si Jesus kasama ang kanyang mga alagad ay nagtungo sa mga nayo ng Cesarea, sakop ni Filipo. Samantalang sila'y naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, "Sino raw ako ayon sa mga tao?"
Sumagot sila, ang sabi ng ilan ay si Juan Bautista. Si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang isa kayo sa mga propeta. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya. Kayo ang Kristo, tugon ni Pedro. Huwag ninyong sasabihin kanino man kung sino ako. Mahigpit na utos niya sa kanila. Mula noon, ipinalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay dapat magbata ng maraming hirap. Siya'y itatakwil ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ipapapatay. Ngunit sa ikatlong araw, muli siyang mabubuhay. Maliwanag na sinabi niya ito sa kanila. Kaya't niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at sinimulang pagsabihan. Ngunit tumarap si Jesus sa kanyang mga alagad at pinagwikaan si Pedro. Lumayo ka, Satanas! Ang iniisip mo ay hindi sa Diyos, kundi sa tao. Pinalapit ni Jesus ang mga tao, pati ang kanyang mga alagad, at sinabi, kung ibig ni numang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay sa mabuting balita ay siyang magkakamit niyon. Ano nga ba ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Ano ang may babayad ng tao para maibalik sa kanya ang kanyang buhay? Kapag ang sinuman ay nahiyang kumilala sa akin at sa aking mga salita sa harap ng lahing ito na makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikahihiya rin siya ng anak ng tao. Pagparito niya sa nataglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Ito po ang mga salita ng ating pagbubulay-bulay.
umaga po. Okay, habang ating pinagbubulayan at ating yung awit ng mga koro, pwede po bang i-greet natin yung mga katabi? Pwede po bang ngitian yan? At iparamdam na tayo ay isa kay Kristo. Okay, at siyempre, pag kayo po ay nginitian, ngumiti rin po kayo. Ibalik ninyo ng siksik, liglig, umaapaw. Yan, kasi yung iba, ini-snub. Che. Pero tayo po ay binabalik natin yan. Kina-counter natin ng higit pa dahil it is blessed to give, di ba? Than to receive, sabi nung salita ng Diyos. Subalit, tinuturuan din tayo ng ating Panginoon na kung tayo ay tumanggap, tayo rin ay magbahagi. Ibalik natin sa Panginoon ang ating pagpupuri at pagpapasalamat. Kayo pong ating pagbubulay sa umagang ito. Itong may relasyon dun sa kwento kanina. Ano po yung pagsunod. At yung pagsunod ay gawain ng isang mabuting alagad ng ating Panginoon. Okay, dun sa ating binasa kanina, na po nais kong makita natin na ang ating Panginoon, marami yung sumusunod sa Kanya. No, marami yung tumanggap. Marami yung na-bless. But then, nung dumating yung sitwasyon na sila ay nire-require ng ating Panginoon, parang ayaw nila. Ano po yung ating pagbubulay sa umaga ito is about the conditions for true discipleship. Itong ating pag-aaralan sa umaga pong ito. Mayroong halagang kapalit para sa tunay na disipulo. Ay madilim. Pwede bang liwanagin mo yan? Pwedeng i-edit? Palitan mo ng white background. Alam niya na ang mga tao ay sumusunod sa Kanya dahil sa mga kababalaghan na Kanyang ginawa. At marami sa kanila ang ayaw magbayad ng halaga para maging disipulo. Sino po ba yung nabigyan o tumanggap ng marami? Subalit, nung sila ay iingan, ayaw. There is cost. Merong halaga. Sa panahon po natin ngayon, sabi ng marami, walang ginagawa, walang mga bagay ngayon na dito sa ating mundo na hindi binabayaran. Yung aircon natin, may bayad yan. Di po ba dahil tumaas yung alaga ng kuryente? Yung pagpunta ninyo rito, siyempre, kayo ay nag-ilamos. Hindi po ba kayo gumamit ng tubig? Binabayaran din yan. Nung nagpunta kayo sa rito at naglakad po ba kayo? Salamat kung mayroong malapit lang at naglakad. Pero ang problema ngayon, kahit malapit, sumasakay pa rin. Di ba? Kaya nauso yung yung tri-bike. Naretang bisikletang di kulyot.
At yan, ayaw nating mapagod. Kaya maging yung pagpunta natin sa church, yan ay binabayaran yan. May kapalit palagi. There is a cost for everything. No, at yung ating Panginoon, sinasabi niya, even in being a disciple, sa pagsunod sa akin, there is a cost. Ito yung sinasabi niya. Kaya napakagandang kakaiba yung cost na inihingi ng ating Panginoon. Hindi siya katulad nung bayad. Ang gusto lang ng ating Panginoon ay tayo ay lalo pang mabiyayaan ng kanyang kabutihan. Dito sa text ng ating binasa, there is cause or there is conditions for true discipleship. No, itong ating Panginoon, inilatag niya ang tatlong kondisyon para sa tunay na pagkadisipulo. Sa verse 34 and 35, nung ating binasa kanina, sabi niya, Then Jesus called the crowd and his disciples to him. If any of you want to come with me, he told them, you must forget yourself, carry your cross, and follow me. Sa verse 35, For if you want to save your own life, you will lose it. But if you lose your life for me and for the gospel, you will save it. Ito yung salita ng ating Panginoon, yung bahagi ng salita ng ating Panginoon na ito yung kanyang statement. Ano ba yung tanong kanina? Yung mga sa t-shirt? Statement shirt. Ito rin yung statement ng ating Panginoon. No cost, no glory. Ano ba yung sinasabi ron? Yung no pain, no glory. Yung mga ganon. No? Yung mga nagtitinda na mga t-shirt. Alam nila yan. Si Sister Ruby. Po, ito yung salita ng ating Panginoon. Ngayon pong buwan na ito, napakalaga na makita natin. It is Christian Education Month. Po, at ito ay panahon na tayo ay mag-aral. Po, at sa ating pag-aaral, yung salita ng Diyos ang ating textbook. Kumusta po yung mga textbook natin diyan? Parang nagkakapirat-pirat na. Gutay-gutay. Napansin po ba ninyo na ano po bang nangyari diyan? Nagkagutay-gutay po ba yan dahil binabasa natin? O dahil sa kalilipat ni Brother Fair? Hindi po yan mga design, kundi yan ay yung ating Christian Education Month, our textbook is the Bible. At bagamat meron po tayong Biblia diyan, nawa ang ating mga Biblia diyan ay hindi magkakagutay-gutay ng gayon na lamang dahil naiinitan, nalalamigan, at nagkakalukot-lukot yung dahil hindi po yan talaga nababasa. They are meant to be read at magamit po natin para sa ating paglago. Katulad ng ating binabasa ngayon at yung binabasa kanina, meron pong bagong labas ngayon. Pinag-uusapan namin kapon ni Pastor Jess Alvarado dahil yung Philippine Bible Society ay maglalabas ng isang audio Bible. At dramatized. At napili yung Mexico at tinanggap ko po na ito ay maging isang lugar na for proof hearing, hindi proof reading. For proof hearing, kung ito ba ay mabisa. Di ba ngayon tamad nang magbasa yung mga tao? Gusto ay nanonood na lang at nakikinig. Kaya uso ngayon yung mga headset. Ito po yung ginawa ng Bible Society bilang
ah, supplement bilang tulong sa mga tao na makarinig, makabasa ng salita ng Diyos. Meron po silang ilalabas ngayon na Bible in audiovisual. At ito po ay pwedeng magamit, sabi ko, yung mga readings natin from the Old Testament, and makikinig lang po kayo. Drama, para kayo nakikinig sa DCRH. Alam niyo ba yung DCRH? Yung ng magunaw ang mundo, parang ganon. Annalisa. Ano ba yun? Yung ng magunaw ang mundo. Yung mga palamagat sa, para ganun po yung pagkalabas. No po? At ang layunin po nito, for our nurturing. No? Para lalong lumalim yung ating pagiging Christian, yung ating kaalaman sa salita ng Diyos. Dahil napakalaga, sapagkat ang salita ng Diyos, yung Biblia, ito ang nagpapakilala kung sino ang ating Panginoon na hindi makilala, no, hindi nasagot ng mabuti ng mga langit maliban si Pedro. Dahil nakita ng ating Panginoon, ito yung mga tao sa kanya. Subalit, ayaw silang tamaan nung nais ng ating Panginoon, at ito yung maging tunay na alagad niya, ang sumunod sa Kanya. Ayaw nila dahil there is cost. There is price in everything, and even being a disciple, bilang mga Kristiyano, there is price, di po ba? Madalas ito iniiwasan ng marami. Kaya ayaw nilang pumasok sa church. Ako, gastos na naman yan. Ako, may singilan na naman yan. May mamatay, may magkasakit. Di po ba? But then, sabi ng ating Panginoon, it is in losing that you gain. Sabi niya, for if you want to save your life, you will lose it. But if you lose your life for me and for the gospel, you will save it. Ang presyo, the price na inihingi ng ating Panginoon is not for us to lose o mabankrupt yung buhay natin. Kung hindi, ang talagang layo ng ating Panginoon ay magkaroon ng gain, magkaroon ng maging profitable. Kumbaga sa negosyo, may surplus. Yun po bang nagnenegosyo rito? Tindahan, mga nagbebenta ng babango. Si Niculo, yan. Si Sister Rubina naman. Sa Avon. Ay, si kapatid na Donna. Kapatid na Donna. No, di ba? Naubos na yung pabango. Pero mataas yung tawag dito, yung patong. Pero iba ang Panginoon, iba yung magpatong, di ba? Iba yung ang Panginoon, magbabayad ka sa Kanya, pero hindi ka mawawalan, kundi ikaw ay tatanggap. It is in losing that we gain. No, ito yung tinasabi rito. Kaya dito sa ating pagbutingnan po natin itong anong dapat gawin, ano yung inilatag na kondisyon ng ating Panginoon sa pagkadisipulo. Ito yung pinag-uusapan natin. Kaya lang, nababasa po ba ninyo? Number 1, we must surrender ourselves completely to Him. Ito yung inihingi niya. Ito yung hindi magawa ng mga tao. Tanggap lang sila ng tanggap at sunod lang sila ng sunod
at sila ay pinagpapala. But then, when it comes to committing and surrendering their entire life to Jesus, they say, oh no, pera yan. Di po ba? Ayaw nila. Yun ang nakita ng ating Panginoon sa mga disipulo. Sabi niya, hindi yan ang gusto ko. Kaya ako ginagawa ito, kaya ako nagmihimala, kaya ako nangangaral, kaya ako dumating. Gusto ko magkaroon kayo ng buhay. And to lose your life for me and for the gospel, there must be complete surrender. Isinuko mo ba na ba ng todo-todo ang buhay mo kay Jesus? Ito yung tanong. Bakit marami kang marami kang mga reservation? Bakit marami kang mga tanong? Bakit marami kang kondisyon? Baka kapatid, hindi mo pa tinugon itong sinasabi ng ating Panginoon, nung sabihin niya, you must deny yourself or forget yourself. Ang sinasabi ng ating Panginoon dito, complete surrender. Bakit itang kantata mong I surrender all? Kaya nagawa yan, meron siyang inspirasyon sa panawag statement na ito ng ating Panginoon. Only in surrendering completely to Him, doon natin malalaman kung ano talaga yung nasa puso ng ating Panginoon, at doon natin mararanasan ang pag-agos ng kaniyang biyaya, ng kanyang kapangyarihan sa buhay natin. Dapat nating isuko ng lubos-lubos ang ating sarili sa Kanya. Iba lubos-lubos last few months yung ating pagbubulis about stewardship. Di po ba? Time, treasure, talent, gifts. Iba pa. Ito yung inihingi ng ating Panginoon. Completely, yung lahat, isinusuko natin sa Panginoon. Huwag niyong gayahin yung isang bagong Kristiyano na bibinyagan. At nung siya bibinyag, dahil immersion ang ginamit, nakalimutan niyang alisin yung kanyang pitaka sa kanyang bulsa. Sabi niya, wait, pastor, teka lang po. Bago po niyo ako ilubog, kinuha niya yung kanyang pitaka at pinalubog, nakataas. Ayaw niya. Hindi po ganon ang complete surrender. Ang complete surrender ay wala tayong ititira. Kaya sabi niya, deny yourself. Complete surrender. Tangamanong ginamit na kini ito ay lubos-lubos, hindi lamang lubos. Potang lubos, may natitira pa yan. Pero, pag sinabi mong lubos-lubos, gisanan, impis sabihan. Ubusan. Nakarating na po ba tayo doon? Alam niyo, bakit walang itinira ang ating Panginoong Jesucristo sa atin? Jesus is our model in complete surrender. He gave up everything. Sabi niya sa Philippians chapter 2. Nasa kanya ang trono. Siya ay napakaganda ng kanyang bihis. Siya ay marangal. But because of us, He gave up everything. Wala siyang itinira. Alayang tigan, binyenagan, ay karakal. Di po ba?
Sabi niya sa kung di ako magkakamali sa sulat ng mga ni Pablo sa mga taga-Korinto, sabi niya, He became poor for us to be rich. Siya ay mayaman, sabi sa sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, but because of us, He became poor. Poorest of the poorest. Hindi lamang less fortunate. Nga naking Pilipos, nilubas na ingkayang sarili. Iba, wow, what kind of love, gaano katindi ang ating Panginoon pagdating sa usaping ito. Hindi siya biro-biro. Kung minsan sa atin, maliit na bagay lang, parang ayaw natin. Di po ba? Napakahirap magbigay sa Panginoon. Oras, panahon, kayamanan. Pero kung uhugot tayo ng lakas sa ginawa ng ating Panginoon sa atin, mapapahiya tayo. Mahihiya tayo. Because Jesus is rich, but because of us, He became poor for us to be rich. Yan ang complete surrender. Lubos-lubos ang ating pagsuko ng buhay sa ating Panginoon. Ito yung unang kondisyon. Surrender. Sabihin mo sa katabi mo, surrender ka na. Huwag ka nang magtira. Sana mapiring na, no? Walang magtitira. Kaya po ba natin yun? Kagaling ni God, di po ba? Kagaling ng ating Panginoon. Nakakabilib. Ngada rin kayo na atin niyang angas. May angas ka ba? Angas? Kapampahan ko talaga yun. Diba? May matindi yan. May impact. Yun ang ginawa ng ating Panginoon. Ano po? Yung pangalawa, tandaan po natin yan, complete surrender. Habang hindi po natin nagagawa yan, there is something wrong with our being a disciple. Number 2, we must identify with Him in His suffering and death. Diba si Joseph of Arimathea, Simeon. Nung nagpapasa ng krus ang ating Panginoon, nabibigatan si Jesus. Anong ginawa kay Simeon? Diba tinawag siya? Sabi niya, pasanin mo nga ito, nahihirapan na si Jesus. At napaka konti ng ginawa ni Simeon, pero napakatindi. Yung maliit na ginawa niya. But he identified himself with the suffering of Christ. Si Pedro ayaw niya. Kaya nga si Satanas, nisya ka kanako. Nung sabihin ni Jesus na dapat siyang magbata ng hirap, sabi ng Pedro, Ginoo, dapat malyari yan. Hindi ka mamamatay. Hindi ko dadano na sila sa ibabaw ng aking bangkay. Parang ganun si Peter. Hindi nila magagawa yan. Tinayan naman Pedro yun, di ba? Nung dakpin ng ating Panginoon, siya ang unang humugot ng taba. Putol ang tainga ng isang senturyon, ng sundalo. Pero sabi sa huwag mong gawin yan. Ang nabubuhay sa taba, din na mamatay. Kaya si Pedro namatay sa taba. Nakatiwari pa. Nang mamatay si Peter. So yung identify
with him in his suffering. Dapat tayong makibahagi sa kaniyang hirap at kamatayan. Yung salita rito, pakikibahagi. Wasinukong imbiyem, pero ating kabangdaki. Opo, Pastor, kasi lagi ako present every Sunday. Hindi po ako ma-absent. Pero minsan late. Pero lagi ako present pag Sunday. Okay na ba yun? Yun ba ay magiging malinaw na tatak upang masabi, ito ay Kristiyano. Ito ay alagad. No student is greater than his master, sabi ni Jesus. Walang higit, alang mahigit, king maestro, king kayang talapag-aral. When Jesus said, you must carry your cross, nais niya na ma-identify tayo sa Kanya. Di po ba tayo ay mga Metodista? Pag Metodista yan, iba yan. Yan ay mga Kristiyano. Iba po ngayon Nakakalungkot na pag sinabing Metodista, walang impact. Ang malungkot, hindi alam kung nasaan. Dito tayo sa Mexico. Are we identifying who we are? Tayo ba ay nare-recognize ng ating sosyudad, ng ating community, that we are the people called Methodists of Mexico? That we are the follower of our Lord and Savior, Jesus Christ. Ito po ang ibig sabihin ng when Jesus said, you must carry your cross, ang sabi niya rito, makikilala ko, may naipapakilala ba ako sa buhay mo? Maraming mga churches natin ngayon, nakakalungkot, mabalitaan, na we are, tawag dito, yung compromising our faith just to be accepted in the community. Meron na tayong lakas, meron na tayong pwedeng magawa, pero ang nakakalungkot madalas, hindi sinasamantala. Hindi ginagrab yung pagkakataon na gamitin tayo ng ating Panginoon. Kaya sabi ko, believe ako kayo, Bispo, dahil talagang meron siyang bagamat merong very active niya. No, talagang nakikisalo siya sa iba't ibang mga pagpupulong. At gusto pa niyang, sabi niya, gusto pa niyang sumali sa sa larangan ng politika. Bagamat ito ay hindi sinasangayunan ng marami, pero meron akong nakikitang wisdom. Kailangan nating ma-identify kung sino tayo bilang mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng lugar, sa ating komunidad, sa ating sosyudad. Ito ang dahilan kung bakit si Jesus from different places hindi siya tumigil, spreading the good news of God's love. Nais niya na mag-advance. Nais niyang ma-identify, makapagtayo ng isang kaharian. Yan ang kahulugan ng identifying. We are not only advancing the kingdom of God, but we are building the kingdom of God in every places
in every location na naroon tayo. Hindi yan namimili ng lugar. Sabi ko, may kasalanan ako dito. Sabi ko, bigla ko, nung narinig ko message na ito, bigla kong tinamaan. Kasi po minsan, nakalagay yung cross na to. Ano po, kahit na saan ko magpunta, minsan sabi niyo, bakit mo tinatanggal? Kasi papasok kami sa, sa mall. Tinanggal ko. Inisip ko naman, sobrang masyado naman ako formal. Pero nung mapagbulay-bulay ko, sabi ko, Lord, sorry. Ito palang cross rito, represent how you died, how you sacrificed your life, how you saved me. Bakit tinatanggal? Kasi pag nakita, pastor yan, di ba nakita? Parang, sabi ko, guilty ako, kaya, Lord, sorry. Maliit na bagay. Hindi po namimili. Kahit saan dapat, lagi tayong na-identify. Ito yung ating pakikibahagi. Sa bahay natin, do we make a difference sa ating buhay, sa ating tahanan? King kaya katamong pamaki pagminggel, karing kaya katamong kayabe bale. Alabang magsalitang marok, karing kayang kayabe. Sa ating business, hindi ba tayo nagloloko? Hindi ba tayo nanlilin lang? By using scale na tama? Hello? Sa mga nagtitinda, tayo po'y Metodista. We are not permitted to sell liquor, cigarettes, and other form of vices na ginagawa. Ito yung mabili. Sometimes, Methodista ay they do not make difference. Hindi na sila na-identify. Kasi ayaw nilang magpasa ng krus, malulugi ako. Kailangan ko i-adjust ng konti yung aking panbang. Bumili ng champion. But then, the principle God gave to us, it is in losing that we gain. Pagklaro sa atin kung sino tayo, na tayo ay Kristiyano, na tayo Metodista, na tayo anak ng Diyos, na si Jesus ay namatay para sa atin at binayaran tayo ng kanyang dugo at hindi mura ang kanyang dugo. Ang kanyang dugo ay mahal. It is a noble blood. Without any stain, without any blemish, without any impurities. And that blood of Jesus, siya ang ibinuhos sa bawat isa sa atin. Siya ang naglinis sa atin nung tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay. And because of that, you are now a new creation. The old has gone, the new has come. It is no longer I who lives in me, sabi ni Paul, but it is Christ. Ito ang kahulugan ng to be identified with Him in His suffering. Hindi kailangan tayong mapako sa krus. Hindi tayo kailangang mamatay. Ang magsabi ka lamang ng totoo, huwag ka lang magsinungaling. Huwag kang magtinda ng mga nakakasira sa katawan. It is our way of identifying with Jesus. Galit si Jesus sa anumang bagay na nakakasira sa buhay ng tao. Because He came to give life. At hindi lamang buhay. Sabi sa John chapter 10,
life in its fullness. Kapatid, sabihin mo nga sa katabi mo, makibahagi ka na. Huwag ka nang aayaw. Then lastly, we must follow Him obediently. Wherever He leads. Dapat tayong maging masunurin sa ating pagsunod sa Kanya. Ating susunod, di po ba? Maraming sumusunod. Bakit ito? Maging masunurin sa pagsunod sa Kanya. Ating susunod, pero aliwala pupuntalan. Pero sumusunod sila. Okay, nasa likod ako, pero nagtitext. Wala bang nagtitext dyan? The Lord speaks. Everyone listens. No interruption, no disturb. Focus only on Jesus. Follow Him obediently. Wherever He leads, sabi niya rito. Kaya meron tayong kanta, mga Metodista, Tuki kunuya manume, Tuki kunuya manume. Di po ba? Inawit po ba natin yan? Watuki kunu ka manume pero emo. Merong ang pagiging masunurin, pagsunod sa Panginoon ay pagiging masunurin sa ating pagsunod sa Kanya. As we follow, God give the directions. God is the one who is leading. Di po ba mayroong mga taong sumusunod nga pero malayo ang tingin. Malayo yung puso. Wala yung puso. Pero sumusunod yan, nakikita mo, laging nandyan. Pero there is resistance. Sabi ng ating Panginoon, follow Him obediently wherever He leads. Sometimes, where Jesus will lead us is not popular. It's not favorable on our part. Pero yun ang gusto niya. Sapagkat ang iniisip ng Diyos ay mas mataas sa ating iniisip. Ang kaalaman ng Diyos ay mas maalam sa ating pinakamagaling. Kaya yung third, sabi niya, follow me. Following Jesus, not only following Him in our steps, but following Him in our entire life. Na may kasamang pagsuko, may kasamang pakikibahagi. Ito ang ibig sabihin ng following Him obediently wherever He leads. Dahil the way where God is leading us will not lead us to destruction. Laging ang leading ng Panginoon ay patungo sa buhay. It always leads us to life. Kapatid, lastly, meron bang gantimpala para sa tunay na disipulo? O mayroon, lalo siyang magiging tulad ni Jesus. This is our reward. Sa ating pagsunod sa ating Panginoong Jesus, sabi niya, we will be like Him. Kaya sabi ni Paul, it is no longer I, but it is Christ. Ito yung maging reward. Balangakit na ka, aliwanay, nerds, galura, ingakakit da. But it is Christ. Aliwanan ng ninoy itamo, aliwanan ng ninoy nga na tayo ay magiging tulad ni Jesus at isang araw, makakasama niya tayo sa kanyang kalwalhatian. That's yung completion. Di ba gusto natin pumunta tayo sa langit? Gusto lahat natin
pumunta sa langit. Pero wag muna. Meron pa tayong misyon. Merong pang ipinagagawa sa atin ng ating Panginoon. Let us walk and live as true disciples of Jesus Christ. True disciples is the one who surrender his life completely to Jesus. Siya ay nag-identify kay Jesus sa kanyang buhay, maging sa hirap at kamatayan. At yung panguli, sumusunod siya sa angmang dako, sa anuman ang iutos ng ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat dahil hindi po kami mawawalan kung kami susunod sa iyo. Salamat po dahil ang hangarin mo ay pagpalain kami. At ang pagpapalang ito ay hindi lamang para sa amin, kundi ito ay maranasan ng lahat ng tao. Huwag nawa kaming maging maramot dahil hindi namin ginaganap ang dapat naming ganapin. Dahil hindi pa namin totally na isusuko ang aming buhay sa iyo. Panginoon, sa umagang ito ay pagkakataon. This is your day. This is the day to surrender ang buhay namin sa iyo. Huwag nawa naming palagpasin ang pagkakataon sapagkat marami kang nais gawin sa buhay namin at sa buhay ng iglesyang ito. Purihin ka, O Diyos, sambahin ka at maluwalhati. Sa pangalan ni Yesu po ang aming panalangin. Amen. Parangalan may Ginu, king pamiyain mo, king kaya kang pibanjan, at karing mayap dilimbungan na ning kaya kang tamnanan. Nundaptan mo yan, kumatmulangan din kaya kang datukanan, at maglapo-lapo lang alak din kaya kang lulanan. Proverbs chapter 3 verse 9 to 10. Panginoon, habang kami lumalapit upang ihandog sa iyo ang aming mga kaloob. Ikaw, Panginoon, ang siyang maitangi sa aming mga buhay. Gawin namin ito bilang aming pagtugon sa iyo. Sa pangalan ni Jesus. Amen.
Spirit one, known in many ways, hallowing our name. For the giver, for the gifts, praise. Tanggapin mo, O Diyos, ang mga kaloob na ito, ang mga parangalang kamalwalhati ka, O Diyos, at ibalik mo ng labis-labis, siksik-liglig, umahapaw sa iyong mga anak, ang mga pagpapala na bunga ng kanilang pagiging matapat na anak mo at nagiging mabuting katiwala. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Tayo ay tinatawagan ng ating Panginoon na katulad ng kanyang paanyaya sa kanyang mga lagad, tayo rin ay inanya na lumapit sa Panginoon, patuloy nating isuko ang ating sarili sa Kanya at patuloy nating dalhin sa Kanya ang ating mga pagpapasalamat. Gayon din, kung meron tayong mga tanging kahilingan, ng mga panalangin, tayo po ay lumapit. Sama-sama tayong dumulog sa Panginoon. Habang inawit po natin itong O Master, let me walk with thee. Wagino nuno ka rin ingke kang buri karin mo kami po'y dala. Kaya ka kami mo bisang tuki ala ng aliwa uling kaya kaing biye at chula kaya ka rin amanong magdalang biye at iking may ngako aninumang lumapit kaya ka may pakarine. Iking may ngako anong tuki kami kaya ka. Kami may pahamak. Iking may ngako adinatang eban manyira. Nung edinatang kaban manalakad, manayos. Ban miganap ing biye. Karing balang metong at metong kaya kami. Salamat o Diyos, uling kaya kayo pumaymot. Maraguling kaya kayong lugod.
nuwanti ing grasyang binulusyo karing biyemi. King biyening meto ketawan. Kinuwalang sangkan ng bakit emi painggulutan ing kaya kaming sarili. At lubusan miyang isurrendering biyemi. King Diyos, alina lang kaya kami. King Diyos, sa migtiwala kaya kami. King Diyos, sa migligtas kaya kami. Miya kaming ating pamipakilala nung ninuy ka kaya kami, O Diyos. Patuloy darapat king kaya kang nasa karing biyemi. Dakal pong dakala salamat uling. Parati mo kaming agkatan lumapit kaya ka. Wag inong Diyos uling potang parati kaming makalapit kaya ka. Maging kalupara ka. We will be like you, O Jesus. And to be like you is the best picture or image na pwedeng tanggapan. Hingke kang katuliran, yung maging katuliran ni. Ala kami nanuman, dapat binye mo yung sabla kaya kami. Salamat o ginuuling king kaya kaming pamaglapit kaniting kaurasan, balo mo yung atyo ka rin kaya kaming puso. Ala kami po nga sa likod nanuman. At tatarukyo ing makapalaman ka ring puso mi. Yagin ng Diyos, kaniti pong kaurasan, lalapit kami keka, king diwana ning pamipasalamat. Karing kaya kaming kapatad, dalinapit uling pegkaluban mo lang dakal kanwanan. Pegkaluban mo lang BSC kanan. Ating kaming kapatad, migmasusi king karelang Aldo Beitan. At magmasusi, kaya rin daratang ay Aldo. Ginong Diyos, salamat po ni kay pasari karing balang panahon adarat ang karing biyem. Ngayon po burian iti ala kami po nga karapat. Yakin kaya kami pong pamaglapit kaya kino kayabe laring kaya kaming makiyabe karing kaya kaming kapatad tingan-tingan iting kapasalamatan. Lalong maging masaya yung biye. Lalong maging mayubo yung biye at maging kanwanan. Yan mo para karelong pa naman king niyaliwang sitwasyon, king komunidad, king sosyudad, yung nuka rin lang po makayagom. Karing kaya kaming kapatad, patuloy mong pakayapan, penwanan, king sikanan, king kapaldanan, king karelang katawan. Salamat o Ginoong Diyos uling iking babye kaganapan, king biye. Salamat o Ginoong Diyos uling iking Diyos ay magkulang. Bendisyonan mo lang, patuloy mo lang panwanan na Ginoo at patuloy dang aranasan ng kay kang patnube. Ding anak mong deti, mika tingan-tingan niting karanasan o sibukan king biera, king mga labasan. Pakayapan mo la ring sugat, bibuklat, karing katawan Ginoong Diyos. At patuloy magos ing biye. Karing kaya kaming kapatad, antikan niting sibukan. Karing balang metong at metong alinapit Ginoong Diyos ating nasang italagay yung karelang biyeke ka. Isuko yung karelang biyeke ka. Ala kami pong aliwang arapat potang darawon min kaya kaming sarili kaya ka Ginoong Diyos. Uling ikay yung Diyos sa binye mo ing kaya kang egana-gana para kaya kami. Dinawon mo yung biye mo at mete ka para kaya kami. Ban ganita miye kami. Ginoong Diyos, nung binyeming sarili mong anak para kay kami alang bagay ay mo emi anyaran ay mo ipagkalog makanya mi lang darawon ding biyemi kaya kagin Dios uling balomi karing kaya kami kaya kang gamat at yu kami king maya pakabilyan ating kabitasan ating kapayapan ating kanwanan ating tagumpe ating biye karing balang biye darawon da keka o Ginoong Dios emi po panginayangan iti emi pagsisyan potang kaya kami talaga. Potang ikay sisidwan mi, karing kaya kaming puso, karing kaya kaming biye, karing kaya kaming kaladwa, ika ing maging sentro na ning biye mi o Ginoo. Salamat kaniting kayabakan, huling balo mi ng Diyos, ala kaming
malyari nga sa likod keka, ring sablang linapit ating makabukod, akapagnasan, nanuman iti Ginoo, kaya kayo pong ipagkalog, aranasan da, ing kaya kayong grasya, ing kaya kayong kalam at pakalulu, king karelang biye, at mikating pakibat, karing karelang kayadwanan, maging masayaing biye, maging matagumping biye, at biyayang maging parangal, maging kanwanan, king kaya kang banalayarapan, Ginoong Diyos, at patuloy mong gamitan, ban misulong ya at mipakilala yung kaya kang lagyo, karing aliwang tao. Salamat o Ginoo, aliwa mo karing linapit, ngayon pa naman maging ding sablang at yung eni pong kayabakan na iti. Dela mo, po maging kayalan, po maging pangalugi. Nung Diyos kang magpala, Diyos kang babye, pakinabang, karing balang metong at metong kay kami. Lumuwal kami king apat ng sulok ning sanktuaryong iti. Ban magsalita la rin kaya kaming biya karing dakalataw. Ika ing ma-identify o Diyos, karing biya mikabang maging mapaminto kami. King mit mong katapatan kaya kaming nalugudagino, no ka rin man, kapilan man, nanumaning sitwasyon. Ating kaya kang pangako Ginoong Diyos, mo kami pulakwan. Dili-dili, nung pa naman, parati mo kami pong patnubayan. At pangawakan mi po, ing pangakong iti. Dakala salamat o Ginoong Diyos, uling balumi, dakal ka pa makasadya kaya kami, ngayon pong patingapon na iti, patuloy mo lang ibuklat, din kaya kaming puso, din kaya kaming biyaban tanggap, karing dakalakanwanan na reti, at patuloy kaming maging kanwanan, karing kaya kaming kalupang tao. Kalang na Ginoong Diyos, karing kaya kaming kapwa talasalpantayan. Banking kaya kami pong pamyabayabi, ngayon pong kayabakan na iti tune, biganap, ing kaya kayo pong nasa, may papasiknangan kami, king metong at metong. Kapamilat na rin kaya kayong amano, kapamilatan na rin amanong may papasyag, kapamilatan na rin kaya kaming timan, kapamilatan na rin kaya kaming atu, kapamilatan na rin kaya kaming espiritu, kalupa na rin espiritong magari, karing bien, uling itiing kaya kang banalay espiritu. Salamat o Ginoong Diyos, abayan mo kami, karing ganaganang gawan mi pa po, king pamag-aral, Sunday school, care group, meetings, and 4Gs, ating anggaking kaya kami pong vesper service, potang bengi, manatili kang kayabi mi Ginoong Diyos at mipupuri at miparangalan, king sablang kaya kami pong daraptan. Ing tagumpenan iting pamanyamba, babalik mingan po kaya kaming malagino. Iti po indalangin mi, king lagyo ng Jesus. Amen. Kaluguran king Ginoo, tanggapan tamong ini, ing bendisyonan ing kaya katamong malugod na Diyos, ing kayang kalam, tutugtog na, karing balang metong at metong kaya katamo. Ing kapasyagan ing kalam iti, king kayang lugod, magligtas, mi pakilala, king biyena ning Ginoo tamong Jesucristo, ating kayang pangako, ay nakatamo lakwan, at yung kaya katamong maging kayabe, matula, munyasikanan, kapamilataning kayang banalay espiritu. Yung kaya katamong tanggapan, mungin, nung pa naman karing sablang panahon. Amen. Bayabak po. Okay, Maya Payabak po kay Katamungan. Next Sunday po, Senior Citizen and Grandparent Sunday.
Na po, i-recognize naman po ding kaya katampong senior citizen, then ding lola at lolo. King Sunday po, palapitan lang. Pero before po ito, itang Saturday, September 19 po, atinta mo pong gawan na makayaliwa po, atinta mo pong date King Clark Air Base po, Clark, Pampanga. Na po, from 8 to 1, ding egana-gana pong grandparents and ding senior citizen, muntata mo po ka rin mag-fellowship, mamasyal, na po, ngeni, kailangan mila po ding lagyuda po, ding malyari pong tuki. Na po, luwal na kayo po ning iglesia, mag-fellowship tamo po ka rin. Then, kailangan la po ring lagyuyo, bang kantang balo tamo po kung pilan la pong sa kending kailangan tamo para king Saturday. Na po, pota po yung secretary tamo Donald, atin niya po tala na papel, then pakisulat po kaya kayong lagyo para po balo mi po kung akor ko la po kung pilan la po ring kailangan tamo pong saken. Saturday na po ini, na po fellowship na po rin senior citizen, na po alila pa mo po abeding anak-anak, na ding tamo pa, di nantala pa pong panahon, bang kantang mag-relax, magsaya, din kaya katamo pong lolo't lola, King Saturday po. Na po, from 8 to 11 niya po ini, then tapo, masaya kami po nung makapakyabelangan po. Eda na kayong man po masyadong pagalan. Pasayan na kayo mo po itang Saturday ito. Tamo po, salamat. Good morning po, bawat metong kaya katamo. Ngayon nga ba kayo ni kaya betala po ding pamilya na pong apong anet, kuyugan, and din kayang anak. Salamat king Ginoo king pa mag-travel dang safe at kaya betala ngayon abak ngayon ni. Good morning po. Kaya betaya rin po king kaya katamong pamanyam ba ing kapatad tamong Aurora to Den po from Mexico, Pampanga. Good morning po. And then, kaya katamo pong karing kaya katang kapatad na mag-birthday starting po September 13, Jerome Gutierrez, Arnold Jen Evangelista, Jarlene Jan Estrada, Michael Ico, Clifford Cassandra Basilio, Jenny Maninang. 14, Fernando Doy Gonzalez, Maria Cristina Paras, Elvin Espiritu, Mark Chesley Maniago, Janice Claire Daso, Mark Chesley Maniago. 15, Arnel Gonzalez, Franz Dexter Gonzalez, Roel Munoz, May Antobias, Arthur Dimaun. 16, Carl Louis Perry Sanga, Levi Manalang. 17, Imelda Macabali, Michael Evangelista, Maria Dairit, Elijah Kito, Lorna Dairit, and Isa Pineda. 18, Lloyda Mangalino, Janet Basilio, Jason Gutierrez, Neil Paulo Sandico, Jerome Gutierrez, and 19, Fernando Lising Jr. and Edmond Katakutan. Happy birthday po karing kaya katamong kapatid. And then, kaya rin na pong kaya katamong kapanyamban at tamo pong fellowship. Miyabe-yabe tamo po kaya katamong coffee fellowship. And then after that, tuloy tamo po kaya katamong kanya-kanyang Sunday schools, starting ka rin WSS, MIAF, and Youth. Regarding po ka rin kaya katamong UMM, may atasan niya po kani Tito Bot para karing kaya kayong monthly dues. And so, paano po nin kaya ang asawa Tita Elma para kayo pong pamanyingil kaya kayong monthly dues. It's either kayo pong lumapit or lapitan na kayo para i-remind para kaya kayong monthly dues Tita Elma para so paning kayang asawa. And then, kaya rin na po nin kaya katang Sunday school, required lang mag-attend po din kaya katamong young adults and youth. Mag-attend lang pong 4G, nagawan kening Medsi room, and then 1 p.m. po. Miyabe-yabe tamo para kaya katamong 4G. Pakitap tala po deng officers, pakitap tala po deng members na ning young adults and youth para
mag-attend king kaya katamong 4G, ing maging dalaw na tagapagsalita tamo Pastor Joan Valenzuela, and atin niya pong temang I am human. And then, king kaya dengaliwa pong kapabaluan na chula king kaya katamong order of worship. Then, September 20, tapong Senior Citizen and Grandparent Sunday. Celebrate tayo po next week. And then, September 21 to 25, Family Week. September 26, Bible Olympics Family Edition, Central UMC. Pakisabihan la po din kaya katamong maging participant kaya katamong Bible Olympics. Please coordinate kaya katamong Dikonisa para, I think, may biyan na rin karelang reviewer para po makipag-compete kaya katamong Bible Olympics. And then September 27, ganapan tayo po kaya katamong CE and Family Sunday. And dito po rin kaya katamong kapabaluan para kaya katamong iglesia. Good morning po, Kimbawat Metong at Metong kaya katamong.